Hello guys, this is Chimi. Sa video na to, pag-usapan po natin, ipakita ko po sa inyo kung paano nga ba mag-book ng ticket gamit po yung Android phone na mobile app ng ating system. Okay? So bago ko po ipakita sa inyo, magpakilala po muna ako. I am Chimi Labuenhanda. I am a teacher by profession at nag-work po ako as OFW sa bansang Norway at saka sa Sweden. At nagkaroon din po ako ng business na internet cafe, kaya lang hindi po naging successful yung business namin. At nakilala ko po yung business na to way back 2012 from my friend. At very grateful ako sa tao na nag-introduce sa akin ng negosyo na to. So, 11 years ko na pong ginagawa yung negosyo na to. Ito na po yung only source of income, bread and butter ko at ng buong pamilya ko. So, let's proceed, okay? So, pupunta na tayo doon. Papakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-book ng ticket using your Android phone. Ngayon, punta ka muna po sa iyong mobile app. Okay? So, dapat naka-install na po. So, sa lahat ng mga nag-avail na po ng eCash system or eCash account, so, meron ka na niyang username at saka password. So, i-install mo yan sa iyong Android phone. So, ganyan, na-input na po natin yung username at saka password. Magsa-sign in ka ngayon. By the way po, ito po ay pwedeng ma-open sa ating Android phone, sa laptop, at saka sa desktop. So, ngayon, dito natin siya bubuksan sa ating mobile app. So, nakikita nyo ngayon na fund. So, dyan po kukunin yung fund para mag-book ng ticket, magbayad ng bills, mag-load, like that. So, ngayon, paano ba mag-book ng ticket? Like, for example, may mag-inquire sa'yo, dyan San Manila. Okay, so dito po yan. Okay, so check mo dyan. So, domestic ba yung client? Okay, I mean, yung ticket na ini-inquire sa'yo. So, makita mo sa ating system, meron pong search flight, markup, issue tickets. Check po natin, yung markup ko ata nito ay now, yan, naka-embed na po 500. Ibig sabihin nito, pag-book po ng ticket natin ng ticket or pag-search natin ng ticket, naka-embed na po yung markup na 500. Okay, so, pwede mong palitan yan kung gusto mong i-edit, palitan mo maging 300 na lang, like that. So, pwede din. So, let's say 500 lang. Ngayon, ito pong issue ticket, dito po ma-check natin kung sino yung mga nabook natin na ticket. So, pwede mo pa pong ma-retrieve yung mga past ticket bookings mo. Okay? So, search flight po muna tayo. Click mo lang yung search flight. Okay? So, let's say, try mo lang po muna natin yung, let's say, Jensan to Manila. Example, yung flight niya will be on, let's say, October 26. So, dito makikita mo kung ilang pasahero. So, maximum of 9 passengers. So, included na yan kung let's say 5 adults tapos 4 na bata. Like that. Basta a total of 9 passengers ang maximum per ticket booking. So, pwede din po tayong mag-cater ng senior citizens. They are entitled sa kanilang discount provided meron po silang senior citizen ID. Okay? And kailangan nilang i-forward yung soft copy ng senior citizen ID nila kasi para i-attach natin dito sa system. So, example, ang i-check lang po muna natin is for regular adult. So, that's 25 years old and above, regular adult po yan. 2 to 11 years old on the time of flight. Okay? So, children. Pero itong 2 to 11 years old, the same po yung ticket fare ng adult. Infant is under 2 years old. Okay? So, insurance lang po yung babayaran nila. So, ngayon, so this example natin is isang adult. Okay? So, mamimili ka ng airline. Let's say, all airlines na. And then, cabin class. Okay? Any cabin class. Okay? Search flight. Okay? So, makikita mo siya. Usually, naka-arrange na yan mula sa pinaka-mura na ticket up to the most expensive na ticket. So, nakikita nyo ngayon, example nito ay Cebu Pax, 16:15, it's 4:15 in the afternoon, naka-military time. Okay? So, example, gusto niya itong 4 to 19.36 kasi yan yung pinakamura. Okay? So, click mo lang ganyan. Tapos, book flight. Okay? And then, re-review mo lang siya. Total. So, nag-change fare na siya. Okay? Balikan natin ha. Okay, wait. 4. At ito pala ito. 4219. So, click mo lang book flight.
Okay, so you have to check up to bago mo i-click mamaya yung confirm kung the same pa din yung price. Kasi minsan, meron pong fluctuate. Nagpa-fluctuate po yung presyo ng ticket. Okay, so proceed mo lang ganyan. And then, ito po yung mga needed details ng pasahero. So, ano ba yung gender niya? Kasi meron pong Glenn, pero babae. Meron pong Heidi, pero lalaki. So, importanteng malaman mo yung gender. Okay, so first name, example, Mr. Mark. Okay, option na lang middle name, so pwedeng hindi mo nalagyan yan. Okay, example that. So, kailan yung birthday niya? Let's say 1997. Kailangan ba yan ng baggage? Okay, so pwede mo i-screenshot yan, tapos send mo dun sa client mo. Okay, kung hindi niya naman kailangan yung baggage, meron na po itong naka-embed na po dito na 7 kilos hand carry. Okay, so let's say walang baggage siya na kailangan. So next mo lang ganyan. And then review mo kasi baka mamaya mali yung spelling, mali yung gender, mali yung title mo, may mali sa birthday. And you have to be keen dito kasi pag nagkamali ka, mahal magkamali. So may bayad po usually 1,000 pagka magpa-correction ka. Okay, so proceed. Number. So sometimes pwede na din ang number mo ilagay mo dito. Okay. Like that. Tapos, ang email, ang ginagawa ko po, instead na email ng client, email ko na lang po. Okay? Para kasali po ako sa ma-notify if nagkaroon po ng changes yung flight ng pasahero ko. And sometimes, mga pasahero, hindi naman sila usually nag-check ng email. So, better na sa akin na lang para ma-notify ko yung client, yung pasahero. So, straight, not necessarily na makompleto to. So, let's say, ganyan lang. Okay, so Jensen. Then, what is the zip code? So, usually, ang nilalagay ko na lang dito na details sa delivery details ay details ko. Kasi, magkakain pa ng more time kapag katanungin ko pa ano yung zip code ng client. Okay, tapos isa-save kong ganyan. And then, review mo ulit kung tama yung spelling, tama lahat. Then, proceed to summary and payment. So, pag magbayad ka na, i-double check mo po kung pareho pa ba yung presyo ng ticket nung pag-search mo kanina at itong bago mo siya babayaran finally, okay? So, kapag tama na lahat at the same pa din yung presyo, minsan kasi nagpa-fluctuate, okay? So, let's say pareho pa din, okay? So, i-click mo lang yung my wallet and then i-confirm mo na yung ticket. So, ganan po mag-book ng ticket. Ngayon, example, paano kung round trip? Okay? So, kung round trip naman, ganito po yung way ng pag-book ng ticket. Okay? So, click mo yung round trip. So, ano ba yung flight niya? So, i-make sure mo kung galing ba talagang Jensen. Una ba siyang manggagaling sa Jensen? Okay? Kung tama ba yung origin. Okay? So, origin to destination. Let's say Jensen to Manila. Then, the next flight is Manila to Jensen. And then, let's say October 26. Then, ang balik niya, let's say, is November 4. So, ganyan. Ganyan. Okay, search mo yung flight. Okay. So, example, ito pa rin yung gusto niya, 7:35, Cebu Pac. So, i-click mo muna yung book flight bago lalabas yung presyo ng mga pauwi or pabalik, okay? So, let's say yan, yung gusto niya 4:05 in the early morning, okay? So, 3,582. So, book flight. Then, almost the same na lahat ng pag-process. Proceed mo lang. Okay, anong pasahero, pangalan pasahero, gender, etc. Okay? So, ngayon, i-check natin kanina nung chinek natin October 26, regular adult, one way. So, nasa 4.2 po yung ticket. So, let's check kung paano ba kung senior citizen. Okay? So, pag mag-book ka po ng senior citizen, separate po yung booking niya sa mga adults at sa mga children. So, all, any, search flight natin. So, 4,219 po yung regular adult. Check natin kung magkano lang yung ticket ng senior na may discount. So, nasa 3,968 lang. So, naka-discount na po ito. Kailangan lang ng senior citizen ID. Then, kailangan soft copy. Kasi, i-attach po dito. So, fill up mo po yan. So, let's say Mrs.
Sheila Reyes. So, birthday. Let's say, 1988. Kailangan ba dyan ng baggage? So, let's say, hindi. So, dyan mo po i-attach. Ay, dito po muna ilalagay mo ano ba yung number ng senior citizen number niya. So, upload mo po yung ID. So, usually, para mas mabilis po ma-upload yung ID, ang i-attach mo po dyan ay screenshot copy. Isa po ganyan. Example lang. Okay, so next. Next. Okay, so you have to review kung tama ba lahat, spelling, gender, birthday. Okay, then proceed. So, the same na lahat. So, let's say, nakabook ka na ng ticket. So, saan ba makikita yung mga nabook na ticket? So, dito mo po yan makikita dito sa issue ticket. Okay, so click mo yung issue ticket. Okay, so just imagine, pag mayroon ka ng system, e-cash system. So, ito po, ito ay transaction ko noong 2000, kailan ba ito? 2023. Transaction. So, ito po yung example ng ticket. So, click mo lang ganyan. Click mo print. Click mo yung okay. Tapos, lalabas po yung ticket niya. Da-download po yan. Tapos, downloadable po yung ticket natin. And then, yung ginagawa ko niyan, minsan lang po ako magkaroon ng client na gusto nila yung printed. Okay? Mostly sa mga client ko na OFW po, or kaya hindi po sila taga rito sa amin. So, ang gagawin mo lang yan ay, pwede mo i-screenshot yung copy ng ticket, send mo sa messenger nila, or kaya sa email. So, kung nagkataon man na yung client mo ay hindi techie, okay? Wala silang Facebook, or kaya wala silang email, pwede mo pong i-text yung mga details na to sa nila, sa cellphone nila. Okay? Or kaya ipasulat mo sa kanya ano yung PNR number. So, ito po ay flight po ito ng client ko nung October 3. Okay? So, ang ticket airline, ang airline niya IPAL, ang PNR ay, ito po yung PNR. Yan, 5M497. Okay, so, October 14 po yung balik niya. So, yung ginagawa ko niyan, so, isa-send ko lang yung copy na ticket niya dun na sa messenger. Okay? So, paano naman kapag international ang ibubuk na ticket? So, ang pinagkaiba ng international at saka domestic, syempre kapag let's say Hong Kong, country to country na siya. So, kailangan nating specific, like dito sa Pilipinas, okay, marami dito. Saan ba sa Pilipinas? Saang airport? So, kailangan at least you know kung aling city, anong airport doon. Kasi mayroong Cebu, okay, sa Manila, okay, dito sa Jensan, sa Davao, ganun. So, try natin. Okay, so mag-book ka ng flight. Let's say, one way lang muna. Okay, so, be specific saan siya manggagaling. Okay, so let's say sa Dubai. Okay, so United Arab Emirates. So, hanapin mo. Click mong ganyan. And then, asan sa Dubai? Asan sa UAE? Let's say sa Dubai. O, sa Dubai City. So, saan bang airport? So, kaya, dapat alam mo kung aling airport kasi merong mga local airports, tsaka iba-ibang airports. So, which country of destination? So, let's go to, let's say, Philippines. So, hanapin mo yung Philippines. Yan. So, let's say, Metro Manila. Okay, then NAIA. Kailan yung alis? Okay, so let's say October 26, 2023. And then, ilang pasahero? Let's say, isa lang. Or kaya, isang adult at isang bata na 2 to 11 years old.
which airline. Let's say any airline. Tapos any cabin class. So, magsa-search ka ng flight. Lalabas lahat ng available flights. Okay? And then, remember that yung ticket natin, dahil airline ticket to, mabilis pong mag-fluctuate. So, kung mas malapit na yung flight, mas mahal na yung ticket. Pag mas malayo pa yung flight, ang bawa, October tayo, tapos next year pa yung flight, usually makahanap pa tayo ng mura na ticket. Okay, so dito po sa example natin, so this is Dubai, Manila, ng October 26. So, ang cheapest is 26,427, Cebu Pacific, pero 2 tao na to. Okay, kasi isang adult at saka isang bata. So, yan. So, example, okay na siya dyan sa pinakamura. So, let's see, kapag malalaman po natin kapag direct flight kasi 1 stop lang. Kapag mayroon po siyang layover, mayroon po siyang 2 stops, 3 stops, 4 stops, like that. So, this is the only direct flight na cheapest. I think, halos lahat ng iba dyan ay 2 stops na siya, may layover siya. So, let's say ito siya. Okay, so view flight. So, check mo, double check the total amount kung the same pa din. So, Dubai, Manila. And then, let's proceed. So, 2 pasahero. Yan. Okay. And then, ang bagahe, ang free na baggage, na check-in baggage, ay depende po yan sa airline. Okay? So, pero mostly sa mga airlines na international, ay meron na po siyang pa-freebie. Okay? Pero, to make sure, so, itatanong natin sa CSR if may available na ba. Mayroon na bang, free baggage? So, example, sino ba? Mark Reyes. So, birth date. So, pag international naman, ay kailangan natin ng passport. Kasi, magbabaggage siya. So, pwede mo din na screenshot mo yung baggage ng international. Tapos, isend mo sa client if kailangan niya ba ng baggage. At yan po yung rate. So, hindi na po tayo nagma-mark up sa baggage. Okay? So, let's say, no baggage needed. Miss or Mr. Lala ang bata. Okay, let's say babaeng bata. Princess Reyes. Okay. Bata. So, no baggage ang bata. Example lang. Okay, ganyan. So, double check the details. Proceed. Then, number, everything. Okay, and then, usually, meron ka dyan na i-attach mo yung passport. So, that ends my video about sa paano ba mag-book ng ticket ng domestic at saka international through your Android phone. Thank you! Yun na po yung video ko kung paano ba mag-book ng ticket gamit po yung Android phone mo. Ngayon, kung nagsakali man na ikaw ay napadpad sa video ko at merong nag-send sa'yo ng link, okay, balikan niyo po kung sino yung nag-send sa inyo ng link. Kung sakali man nagkataon na walang nag-send sa inyo ng link, wala ka pang eCash na system, gusto mong mag-avail ng eCash system, so, ako po ay kontakin ninyo sa aking Facebook. Mas active po ako sa Facebook ko at iwan ko po dyan sa video na to kung ano po yung Facebook account ko. Thank you!